Palawakin natin ang iyong kaalaman sa mga salita sa talasalitaan. Narito ang kahulugan ng mga piling salitang ginamit sa tekstong aralin. Unang bilang, kasarinlan, kalayaan. Ikalawa, martir, taong nag-alay ng buhay dahil sa paninindigan o paniniwala. Ikatlo, kolonyal, naglalarawan ng ugnayan ng isang bansa na sakop o kolonya at ng bansang mananakop. Ikaapat, reforma, pagbabago ng sistema o kalagayan. Ikalima, sekularisasyon, paglilipat ng pamamahala ng simbahan mula sa mga prayle patungo sa mga paring Pilipino. Ikaanim, parokya, lokal na simbahan o nasasakupan ng isang pari. Ikapito, garote, paraan ng pagbitay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang bakal o lubid. Ikawalo, paghihimagsik, pag-aalsa laban sa pamahalaan o otoridad. Ikasyam, katiwalian, korupsyon o maling paggamit ng kapangyarihan. At ang ikasampu, makabansa, may pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Narito na ang tekstong aralin. Basahin natin ang pagkakasulat ng El Filibusterismo. Ito ay halaw sa binuod ni Leomar G. Mercado. Ang gumburza ay isang pinaikling katawagan na tumutukoy sa tatlong paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Nabuo ang katawagang ito mula sa unang bahagi ng kanilang mga apelyido, Gom, Bor at Za. Sila ay kinikilalang mga martir na binitay noong Pebrero 17, 18, 72 sa pamamagitan ng isang garote, isang malupit na paraan ng pagpatay. Ang pangyayaring ito ay naging malinaw na simbolo ng kawalang katarungan at pang-aapi ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Ang tatlong pari ay kilala sa kanilang pagtataguyod ng mga reforma sa lipunan at simbahan, lalo na sa usapin ng sekularisasyon ng mga parokya, isang hakbang na taliwas sa kagustuhan ng mga prailing Espanyol. Dahil sa kanilang paninindigan, sila ay nadawit sa pag-aaklas sa Cavite noong Enero taong 1872 kung saan sila ay maling inakusahan ng pakikilahok sa paghihimagsik. May mga ulat na may mga prailing nagkunwaring si Padre Burgos upang udyukan ang pag-aalsa na naging dahilan upang maparatangan ang tatlo. Ang kanilang kamatayan ay nagdulot ng matinding epekto sa mga Pilipino. Marami ang nagising sa katotohanan ng pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan at ito ang nag-udyok sa kanila na maghangad ng pagbabago, katarungan at kalayaan. Dahil dito, ang gumburza ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa at patuloy na inaalala bilang mga bayani. Bilang pagkilala, inialay ni Jose Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa tatlong paring martir. Noong siya ay 11 taong gulang pa lamang, nasaksihan niya ang kanilang pagbitay na naging malalim na inspirasyon sa kanyang mga isinulat. Ang nobelang ito ay itinuturing na politikal sapagkat tinatalakay nito ang mga suliranin sa pamahalaan at simbahan noong panahon ng mga Kastila, kabilang ang mga isyu sa lupa, edukasyon, relihiyon at katiwalian. May personal ding ugnayan si Rizal kay Padre Burgos dahil ang kanyang kapatid na si Pasiano ay nagsilbi bilang sakristan nito. Bago ang pangyayaring ito, ang pakikibaka ng mga Pilipino ay nakatuon lamang sa kani-kanilang rehiyon, gaya ng mga pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol, Diego Silang sa Ilocos, Palari sa Pangasinan at iba pa. Ngunit matapos ang pagbitay sa Gumburza, nagbago ang pananaw ng mga Pilipino mula sa panrehiyong pakikibaka tungo sa pambansang kamalayan. Sa huli, ang kanilang kamatayan ang nagsilbing mitsa upang umusbong ang diwang makabansa sa buong kapuluan. Iyong naunawaan ang tekstong aralin.
dumako tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa ating tekstong binasa. Noong panahon ng Kastila, ang mga pari ay nahahati sa dalawa, regular at sekular. Ang paring regular ay ang kinabibilangan ng mga halos prailing Espanyol, mga paring kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng mga Hisueta, Dominicano, Agustino, Benedictines at iba pa. Ang orden ay samahan ng mga praile, monghe na may tungkuling sumailalim sa isang pag-uugali o tuntunin sa buhay. Ang paring sekular o hindi kasapi ng ordeng praile, si Padre Pelaez, ay isang Pilipinong paring sekular na naglalayong magkaroon ng karapatan ang mga Pilipinong pari sa loob ng simbahan. Sa huling bahagi ng aralin na ito, tukuyin naman natin ang mga mahalagang pangyayari kaugnay sa Gumburza. Una, umusbong ang Gumburza bilang reformista. Ipinaglaban nila ang sekularisasyon upang mabigyan ng karapatan ang mga paring Pilipino na magpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Naging aktibo sa pagsulong ng pagbabago sa simbahan at lipunan ang tatlo. Ikalawa, pagdawit sa tatlong pari sa pag-aaklas na naganap sa Cavite noong taong 1872. Ginamit sila bilang scapegoat ng mga Kastila upang takutin ang mga Pilipino at pigilan ang lumalakas na panawagan para sa reforma. Idinawit ang Gumburza sa isang rebelyon kahit walang sapat na katibayan at patunay. Ikatlo, ang pagbitay sa Gumburza noong ika-17 ng Pebrero taong 1872. Sumimbolo sa kawalang katarungan ang kamatayan ng tatlong paring martir. Nagpakita ang pangyayaring ito ng kalupitan, kawalan ng patas na hustisya para sa mga Pilipino mula sa kolonyal na pamahalaan. Ikaapat, namulat ang mga Pilipino at gumising ang damdaming makabayan. Dahil sa pangyayaring ito, nagising ang kamalayan ng mga Pilipino sa mga pang-aapi at kalabisang nararanasan ng lipunan. Nagsimulang mag-isip ang mga Pilipino, hindi lamang para sa kanilang sarili o rehiyon, kundi para sa kapakanan ng buong bansa. Ikalima, pagbabago ng mga Pilipino mula panrehiyon tungo sa pambansang kamalayan. Kung sa una hati o hiwa-hiwalay ang pag-aalsa, nagkaroon ng magkakabuklod at sumibol ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Naging pambansang adhikain ang kalayaan dahil sa mga pangyayari ukol sa Gumburza. Ika-6, pag-alay ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal bilang protesta at paggunita sa mga pang-aabuso at kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ginamit ni Jose Rizal ang panitikan. Nagsilbing paraan ang nobelang El Filibusterismo upang ilantad ang katiwalian at kasamaang ginagawa ng mga Kastila. Ipinagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan.